Hi guys! So today, tuturuan ko kayong maghugas ng press pump parts natin. So kailangan meron tayong ganito. Yung bagong biling pump ko. So yan yung flow. Turuan ko kayo. Ilalagay natin lahat dito. Yung bagong part. Sakto, first time ko lang itong huhugasan. Papakita ko na rin sa inyo. So ayan, nilagay ko lang dito sa clean na basin natin yung mga pump parts. So tara sa lababo. Ayan guys, maglagay na tayo ng water. So ang kailangan natin is ito, yung ating brush. And then sa mga delicate like valve, ito yung gagamitin nating brush sa loob. So para hindi siya mag-tear. And syempre, yung ating Unilab bottle cleanser. Yan. Or kung ano mang dish soap yung ginagamit nyo guys. So, ayan. So, ilalagay ko pa lang yung mainit na tubig. So, kailangan kasi warm water yung ating panglinis. So, ayan. Tingnan natin kung medyo warm. Maligam-gam lang guys. So, ayan, warm water. So, mag-start na tayong maghugas. Maglagay lang tayo ng ating dishwashing. Yan. Lagay lang tayo. Tapos lagyan din natin tong ating brush. So, yan. So, ayan. Maganda talaga may other lagayan tayo for kapag may other ganito tayo. Para kapag na-wash na natin isa-isa is maano natin. So, ayan. Sorry, may sugat ako. Sakit. So, ayan. Wash lang natin thoroughly. So, mainit naman yan. So, dagdag lang natin ng mainit na water. Yan talaga ang recommended, guys. Warm water talaga. So, dito sa milk collector, ayan. By the way, guys, ginagawa ko tong video na to kasi dati. Dahil first time mom ako. Tinatanong ko, paano kaya maghugas ng bottle? So, wala akong mapagtanungan. So, eto, gusto kong i-share din sa inyo yung aking mga natutunan in 1 year of being a mom. So, ayan, dito, ano lang natin to guys, yan. Gasan lang natin ng maayos. Then, itong ating breast pump parts, mahugasan natin yung labas, pero yung mga loob, may delicate part kasi yan. So, kailangan nating i-brush ng ganyan. Kita nyo ba? So, ayan. Then, ito, yung membrane natin. Yan. Delicate din yan, guys. Kaya kailangan maano din natin. So, tapos ito, yung ating breast pump parts. So, ayan. Then, ito ulit, yung ating flange cap. I-thoroughly nyo lang yan, guys. Tapos yung membrane. So, ito yung pinaka ating critical point. Ang ating pinakamaliit na parts. So, sobrang importante niyan, guys, na hindi. Yan. Importante talaga, guys, na hindi siya sobrang malinis na yung material talaga. So, ganyan lang. Gentle lang, guys. Huwag niyong masyadong anahan to, yung dito sa part na to. Huwag niyong masyadong ibuka. So, kailangan ma-brush lang yung loob. Yan. So, ganun lang. Diba? Ikot-ikot niyo lang na ganyan. Yan. So, ayun. Tapos na tayo. So, linisin lang natin itong mga brush natin. At i-hang dry. Yan, itapon na natin yung ating pinag-wash. Yung sabon-sabon, linisin lang natin for the banlaw. So, ito guys. So,
pagkalinis, lagyan lang natin din ng water, hot water, para yun kasi talaga ang recommended na paghuhugas is warm water talaga. Sa mga first month ni baby, so medyo mag-arte-arte muna kayo. So siguro kung mga 1 year na, so pwede naman ng kahit hindi hot water. Ito yung mga sinabon, and then wash lang natin. So ayan, dinip ko lang din dito, tas double lang din. Diba? Madali lang naman, guys. Tapos ayan, make sure niya lang na wala ng bula. Yan. So, ito yung ating pinaka-delicate na flange. So, ayan. So, ayan, okay na siya. So, okay na yan. I-pat-pat lang natin para matik-tik lang yung mga tubig-tubig. So, proceed na tayo sa pag-sterilize. Guys, bale, ito pala yung ating UV sterilizer from Tommy TP. So, regalo yan ng ating ate from UK. So, meron din naman siya dito sa ating sa Pinas. Thank you, Ate Jella. Meron tong 2 floor. So, ilalagay na natin. Yung ibang mamis pala, kung wala silang UV sterilizer, pwede namang hot boiling water. Nasa instruction din yan na 5 minutes boiling, i-boil mo siya sa boiling water. And then, pat dry lang din, or ipapa-air dry natin. So, ako kasi, yung ating Tommy TP is, meron naman siyang dry na rin na option. So, ilalagay natin dito sa ilalim yung milk cup. And then, yung ating cup niya. And then, ilagay natin tong second layer para sa maliliit na parts. So, ayan. Yung ating membrane. Yan. Itong ating duckbill valve. So, ayan, guys. Ang option nito is pag inopen mo, automatic na siya na magdadry siya for 25 minutes. And then, kapag after ng 25 minutes, so ito, 10 minutes siya na mag-UV sterilize. So, paglabas talaga is, pagkatapos ng 35 minutes, tuyong-tuyo na yan. Ready to use na talaga siya. Pakita ko yung paglabas niya, pag nag-i-sterilize siya, iilaw yan dyan, dito. Na nag-UV sterilize na siya. So, 25 minutes siyang mag-air dry. So, ayan guys, kita nyo na nag 2 minutes na lang siya. So, nag-sterilize na yan. So, ayan yung ating sterilizer. Kita mo. Hindi lang kita yung bulb. Pero may UV bulb yan sa taas. So, ayan guys, kitang-kita nyo to yung tuyo na yan. Pag nalabas. So, ayan guys. Kitang-kita nyo, di ba? Tuyo na siya. Mainit-init pa nga eh. Yan. Tuyo na talaga. Simple na natin kasi gagamitin natin siya. So, bagong ligo naman ako. Kaya, malinis po ang ating kamay. So, ayan. Wala naman siyang tubig. Kala ko meron. Isakto lang natin siya. And then, ayan. Yung ano niya dito, parang label. So, yan. Tapos, ito yung ating milk cup.
Mainit-init pa siya, guys. Ayan. So, ang pag-assemble, ganyan. Yan. Uy! Ganda talaga, guys. Init-init pa siya. So, ayan. May isang cup na tayong na-assemble. Tapos, ito naman next natin. Make sure, guys, na walang ano yan, loose. Kasi hindi po siya gagana. So, next, ito. Tingnan natin yung label na triangle. So, ayan. And then, kita niya naman yung dalawang label dito. So, kailangan sakto yan lahat. Yan. May tunog confirmation din naman siya. So, ayan, guys. So, ayan, tapos na yung ating dalawang pump. Mainit-init pa. So, lagay na natin siya sa breast milk bag. Let's go!